Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi, tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast, malabay man sa gamahanan teknolohiya sa internet. Live kamo karon pinagi sa atong Facebook, no? O live usab kamo karon sa tanan nga mga Pilipinas sa GSAT o live usab sa mga local station. Bueno, ako nga dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference Seventh-day Adventist Church. Ilalong sa pagdumala sa atong pinangga nga Presidente Elder Roger Caderma, Pastor Danilo Palomares, ato usab nga Vice President, o ato usab nga Treasurer si Sir Samuel Almocera. O nini nga panahon na, pwede ka mo mangutana mga pinangga, unya naamay number diya sa ubos sa screen, 0916-5574777, o baka sa Smart, 0929 3441777. Okay? Aron tagaan na itong pagtagad ka ng inyong mga pangutana nga diin naghatag og katinawan usab, no? Kung tubagon sa alang sa mga tao nga nagsunod nini ato nga mga programa. Bueno, hangyon kag kamo sa pagduko sa inyong ulo, magampo ta. Dagan salamat o Diyos sa imong pakiguban, dagan salamat sa imong magikalipay nga ikaw sa makausapan naghatag ka na magdugang kabas kung sa imong paglawas. Panalangini o ipadala ang imong balang spirito nga magiyak ka namo amo nagipangay sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Bueno mga pinangga, no, pwede nata mo dawat og mga live nga mga pangutana. Ako sa nagipangita ang ato kuan diri aron maka-share sa ato. I-share ayo mo kalimot igsoon, no, i-share sa ato nga Facebook ang maong episode karon aron usad ba-bless ang uban og matagaan og panalangin usab ang uban pa nga wa pa magani uban nakasunod kun dili nila makita ang mga Facebook diha sa imong account nga naka-kuansab. Bueno, niya dinhi si Ellen Obsiuma, niya dinhi si Montibon Mahait, si Elcor Bong, si Jandy Dago, Vince Dotuabilia, okay? Ag niya usab dinhi si Jubal Lazarte, og niasab din si Romel Inganyo. Hello Pastor, mayong hapon. Niasab din si Ken Shurik. Mayong hapon Pastor, watching from Pampanga na punta. God bless us all. Benjor Dizia Arnaiz Bueno natay caller, go ahead palihog aton tagaag pagtagad atong caller usab. Live ka na caller. Padayon caller. Live na ka. 1, 2, 3. Hello? Okay, go. Padayon, John. Ayaw paminaw sa imong set, sa imong rangkuan. Cellphone paminaw, kay mo late na ang nasa imong gitanaw karon. Okay. Okay, go. Kanang pas, mangutana lang ko ba kanang kanang tao pagkapatay niya. Musulod ba siya sa gitawag o kanang intermediate state? Kana bang pareho ni Lazaro gito dato sa Lucas 16 nga naa ba siya ang kandag mo naa ba atuan? Kung primero na ko pagutana. Okay, dagan salamat. Sige, paden. So, ikaduha na ko pagutana. Itong ningon si Kristo sa kuan ba itong ito kabaye ba nga at itong namindya siya sa ito kadugsoon nga niingon siya nga pagbanhaw sa mga patay, kinsa man siyang asawa, niingon man siyang kuhan nga mapareho sila sa mga anghel. O sa may kinaya ng mga anghel di ay kay sa Elisipais, ang anghel gani, pagkita niya o mga kwapa, nangambak man sila gani. Okay. Okay, mutubag na ko, Igsoon. So kato imong giingon igsoon nga sama sa kang Lazaro nga intermediate state. Actually di nimo na mabasa sa Biblia ang word nga intermediate state. Gibuhat-buhat na lang na aron usab mapamatud-an kunuhay ang maong mga pagtulunan. Naay mga pagtulunan usab sa uban nga naay stages sa ilaha. Naay mga stages sa ubos-ubos, naay tunga-tunga hantud naay pinakataas. Kung ikaw maluwas ka pero dili maayo ang imong pagtinatrabaho sa kalibutan, dito kas ubos-ubos, ana ba? O mugamit sila sa kang
Lazaro, katong kang Lazaro igsoon, nga parabulo to siya. Okay? Imagine nga, nagingon baya ang parabulo igsoon nga sa dinhi pa sa yuta, ang mao nga tawo nga buutan, nagkaon sa mumho sa dato, unya ang iro, mitilap sa iyang samad, unya namatay ang mao nga buutan, unya ang dato usab namatay, unya ang isa dito sa impierno, ang usa dito sa langit, ug miingon ang dato sa maong batarong nga tawo, idunol ang imong kamot, butos lob sa tubig, yawat na mabugnawan ang ako nga dila. Dili na intermediate state. Kay kung imong tanaw nagtapad ang lugar ang langit ug ang impierno, how come? Wala pa ko kakitag doktrina nini nga kalibutan igsoon nga nagdoktrina nga ang impierno ug langit nagtapad ra. Ang imong makita di sa mga bersikulo sa Biblia igsoon, parabulo na siya. Kay ang mao nga matarong nga tao tuwa sa sabakan ni Abraham, magunsa man siya sa sabakan ni Abraham, maglingkod-lingkod lang siya dito sa sabakan ni Abraham. Dili gina siya tinuod igsoon. Usa na siya ka parabulo, ug ang parabulo na lesson makuha. Wala sukad igsuon, majority sa parabulo igsuon dili tinuod. For example, parable of the lost coin, parable of the lost sheep, parable of the prodigal son. Wala na nangahitabo kaniadto. Sukad kaniadto karon og maabot gina siya mahitabo parable of the lost sheep. Niya gasimbolo og tao. Unya parable of the lost coin. Dili na nalay lesson makuha. Pag yung nga parable of lost coin, meaning to say, ang coin, wala siya nahibalo nga nawala siya, wala siya katultul asandalan. Parable of the lost sheep, siya, kabalo siya nawala, kabalo sad siya nga wala siya katultul sa dalan, pero kabalo siya nawala. Parable of the prodigal son, kabalo siya nga nawala siya, o kabalo sad siya sa dalan asa pauli. So, muna yung mga lesson nga makuha. Sa kang Lazaro igsoon, parabulo na siya. Ang lesson makuha igsoon, dunay panagbulag sa dautan o matarong. Okay? Ang matarong naa sa reward nga state, ang dautan naa sa gitawag na tuog judgment dito sa impierno. Busa, kanang miyong kaog kininga nga term igsoon, wala na sa Biblia og dili na nato angay tuhuan kay minugna na siya tao. Kadua ni mga punto, direta si kadua, nga mahitungod atong naay babae nga namatay iyang bana. Naman na sa Mateo Kapitulo 22. Okay? Mateo 22. Naay nakalati diri. 23, 22, 23. Kapitulo 22, versikulo 23. Og sa maong adlaw, giadto siya sa mga Sadyusyo, mga tao nga na nag-ingon nga walay pagkabanhaw. So ang kaatubang ni Hesus ni ini nga mga puntuha, mao ang mga tao nga dili mo tuog pagkabanhaw. Ug ang mga tao nga dili mo tuog pagkabanhaw nga mao ang Sadyusyo, mibutang og laang sa pangutana aron maipit nila si Jesus Christ. Ug unsay laang nga pangutana? Niya ang laang nga pangutana. Nga na nag-ingon, magtutudlo, si Moses nag-ingon kung ang usa ka lalaki mamatay, walay anak, ug ang iyang igsoong laki kinahanglan mga sawa sa balo ug magpaliwat og mga anak alang sa iyang igsoon. Karon namatay kanamoy 7 ka mga magsuong lalaki, diha kanamoy 7 ka igsoon lalaki, ang nauna naminyo ug unya namatay. Ug tungod kay wala man siya mga anak, ang asawa niya gipangasawa sa iyang igsoon. Hantod ni abot sa ikapito. Kaya may balaw ng igsoon, ang hudi igsoon kay kung mamatay ang igsuon nga walay anak, ang mo-assume ang ikaduha. Kung mamatay na sad ang ikaduha nga walay anak, mo-assume na sad ang ikatulo. Ilan ang kultura kaniadto. Now, nag-ingon din ang Sadyusyo, dito sa langit, unsa may ikin sa may iyang pangasawa, napatay ang 7 ka mga bana, puro bagsong, kinsay maasawa. So, laang na siya nga pangutana. Pero unsay tubag ni Ginoong Hesus? 29, apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo. Okay? Kamon wala makasabot sa kasulatan o gahom sa Dios. Kay sa pagkabanhaw dili na sila managpangasawa o managpabana kun dili masama na sila sa manulunda didto sa langit. Wala na minyo ay. Mahimo na silang manulunda sama sa manulunda didto sa langit. Follow up zone. Okay. Anang sa kuwan ay pas ka na sa
ito pangutanan ako primero. Kita pinang kawatan bitaw ba sa kisaaran o paraiso sa Ginoo sa kuan. Mateo magyapon na. Dili sa Lucas 23:43. Ato tanan ha. Lucas 23:43. Mao ni ang nakasulat. Okay, ako masaon. Nagingon diri. Kaniya si Jesus mitubag nga nagingon sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga karong adlaw ako ikaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. Unsa may imo pangutana Edson? So kay nga karong adlaw ni uban dito sa ito dai. Ha? Ni uban dito sa ito Ginoo. Wala sad kanang word nga karong adlaw salabtunon gana. Kaya na may word nga karong adlaw igsoon nga gisaad. Okay? For example, aton tanawon kung niadto bagid sa langit, namatay si Kristo, namatay ang mao nga kaning kawatan. Unya nagyong kawatan, hinumdumi ko kung tuan nakas paraiso. Og niingon si Kristo, mao ni atong gibasa. Pangutana, nakaadto bagyud si Kristo uban ang kawatan sa paraiso? Wala. Nga naman, niya ang tubag. Juan Kapitulo 20, versikulo 17. Juan 20, 17, nagingon. Pagkabanhaw ni Kristo ha, ang Kapitulo 20, nagisgot ni mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo. Versikulo 1 na yun. Og sa nunang adlaw sa simana, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan sa Yuskadlaon, samtang mangitngit pa og ang iyang nakita ang bato nga nakuha na gikan sa lubnganan. Unya wa na dito si Kristo. So sa ato pa nabanhaw na si Kristo. Pagabot sa 17 ningon, nagkita sila sa babae. Si Jesus nagiingon kaniya, ayaw na ako pagkupti kay wala pa ako makasaka ngadto sa amahan apan adtua akong mga kaigsuonan og suginli sila nga musaka ako ngadto sa akong amahan. So sa ato paigsuon, wala pa siya nakasalaka saka sa langit. So wasa kasaka ang kawatan sa langit. Kaya nga naman, ingaw mo siya ay sa kupakupti kay wa po kasaka dito sa akong amahan. So kato diyang giingon diha nga, karon adto ikaw sa paraiso, saad to siya igsoon. Okay? Saad to siya. Pura mag-istorya nga karon, mangadto ta. Pero wa ka mag-ingon sang adlaw. Oh, ang saad karon, ingani magud mga pinangga. Kini magong Lucas 23:43. Kung imong susihon ang Greek, walay kama, walay period, walay exclamation point, walay question mark ang original nga Greek manuscript or ibutawag na orthograph. Mismo pa ang mga kopya sa orthograph igsoon, which is the original, wala siya'y kama. Na question mo ni. Nganong gibutangan ni kama dire? Gisupply ang kama aron nga sabtan. Pero ang problema sa translator kay nagtuo man siya nga ang tao dili mamatay. So ang iyang sinabtan, gibutang niyang kama paborable sa yaha. Kung pananglitan, lahi nga translator ang maghimon ini. Atong tanahon. 43. Kaniya si Jesus mitubag nga nagingon, pagka tinuod, magaingon ako kanimo, kama, nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban kanako. So ang kama igsuon naa sa tunga-tunga sa kanimo og nga. Kung ang uban translator pasulaton ani sapagkat tinuod magaingon ako kanimo, walay kama ha. Magaingon ako kanimo nga karong adlaw kama. So ang word nga kama pwede ibutang dito sa tunga-tunga sa adlaw og adto. Og imo masabtan na dayon nga saad ni. So dili siya mo komplekto sa Juan 20:17 kaya ang imong interpretation dapat dili mo komplekto sa ubang passage sa Bible. Kini magong Lucas 23:43 mo komplekto sa Juan 20:17. So dapat ang imong interpretation dili makomplekto. So ang kama dili ibutang dinhi sa tunga-tunga sa kanimo og nga. Dapat dinhi ibutang sa tunga-tunga sa adlaw og adto. Ang ana igsoon. Ako na sing gitubag kani adto, gigamit nako ang usa ka ehemplo kining usa ka general igsoon.
miripot sa usa ka tawo kay naa ko ni patsunon unya sulat iyang gibasa unya ningon dayon ang mao nga emperor. Okay, baslay ditong sulat. Don't, wait, execute. So sa ato pa, ayaw una. Ayaw ni mo i-execute. Pero, unsay na ito ba igsoon? Gibalhin niya. Ang kama. Ang gibutang dito sa kama, dito na sa don't wait, execute. So naulog, don't wait, execute. Kaya uso man ang mga telegram kaniyan to. So ang naita mo igsoon, napatay. Kaya nga, don't wait good niya, execute. Pero ang original nga mensahe nagingon, don't, execute. Imo makita kung unsa epekto sa igsoon. Ang epekto sa makapaguba sa mensahe. Muna nga atong gibalik dinis pangutana pastor base sa pagtuon sa mga teologian nga ang tarungon pagbutang. Wa man ingo bawal magbutang og pero tarungon sa pagbutang. Okay? So, napabadya, murag wala naman tingali ang caller. Tawag lang mo, Igson, kung aduna mo yung mga pangutana. Arita kang Jubael Lazarte. Ni Adinisad si Kent Shurik, Pampanga. Ni Adini si Binjor Dizia Arnaiz. Boyno, natay caller. Caller, go ahead, palihog. Yay, padayon, Igson. Hello. Oh. Pareho ba? Sa pangutaan na ba? Okay, go. Ako kung saan ako masawa, ako ba Dili klaro ang Sabi ako masawa. break sa Igson, murag dili man klaro ang imong audio sa imong cellphone. I don't know kung asa kadapit na nawag sa Matalam, North Cotabato man ka. Wala si Brother Alan Beroya, wa ko kabalolan kung unsay signal diha. Pero ang imong audio diri dili gyud 5x5, putol-putol. Pero this time, sulayan na to. Okay, pasok Brother Alan. Hinay-hinaya lang magsulti aron dili kayo mabungkag imong tingog. Go ahead. Lagyod. Lagi nada ang signal na to. Okay, naputol si Brother Alan. Okay. Niya din si Nui Montibon Mahait. Niya din si Romel Ingano. Ast lang ko sa Matthew 3:14 ngadto 15. Kabaw si Juan about ni Jesus. Pero sa Matthew 11:3, gipangutana palagin niya o maghuwat pa ba sila og lain? Please ko, Pastor, salamat. So may gignumut pasabot ini nga maghulat pa mo sila glain. Anak ko magget no. But anyway, basahon nato ang iyang teksto nga gideklarar. Diri sa Mateo 11:3. Nahon nato ang Mateo 11:3 kay ang Mateo 3 sa bahay tungod man sa bautismo. Arita sa 11:3. Nga na nag-ingon kaniya, ikaw ba kadtong muanhi og magapaabot pa ba miglain? Okay? So, ang iyang nga puntoan ni Igsoon, wala masabti ni Juan. Nga ni magud mga punto, dilibot pasabot Igsoon kung apostolis ka, nasabtan nimo ang tanan nga mga butang. Kay mismo gani ang apostolis Igsoon, wala makasabot sa tanang butang na instruksyon ni Jesus Christ. Imagine nimo, for 3 years nilang kuyog-kuyog, wa pa sila kasabot kung unsay plan of salvation, unsay mission ni Jesus Christ. 3 years and a half. Panahon nga gidakop si Kristo, ilang sang si Kristo, nagpalayo sila, wa sila gapaduol. Si Pedro, gipamakak pag nga, di man ako nakauban. Wala nila mag-grasp tanan. Pero kaila sila ni Ginoong Hesus. Mao gyapon ni kang John. Okay? Si John nakaila kang Ginoong Hesus, kung di ko siya makailang parinti man sila. Una lang 6 months. Okay? Ang mahitabo Igsoon na ay mga butang nga dili nila makitaan, ma-grasp. Mismo gani kita karon nagtuon sa Biblia Igsoon, di man tanang butang atong nasabtan mo bitang walay undang ang pagtuon sa Biblia. Walay undang ang pagtuon sa Biblia. Okay? So niya din si Parts God, mayng hapon watching from Tagaytay, Cavite, silang. Ilin Obsiuma,
Niya din si Nui Montibon Mahait live at 92.7 Yok FM. Bueno, natay caller. Go ahead, palihog. Hello. Go, palihog. Hello, good afternoon. May hapon. Maayong hapon, Josel Dieto. Maayong hapon ni mo diya. Oh, may hapon. Go, palihog. Live ka na. Oh, ang pagkutan na, kung sa man ka-importante, ang pag-ampo nga to sa Ginoo. Ang imo pangutana, unsa ka importante ang pag-ampo sa Ginoo? Importante kayo, mismo ganis Ginoong Hesus nag-ampo sa panahon nga doon na sa ilang sang. Asa siya nagampo, kabalo naman tana, bisag di nato basahon sa Biblia, dito sa Gitsemane, 5 minutes ang nabilin, alang sa atong first portion. Okay? So, kibali, ang pag-ampo magsuon, mauna ang ato nga gitawag og pakig-istorya ngadto kan Jesus Christ. Ug ang pag-ampo igsuon, kinahanglan, na din Mateo Kapitulo 6, ang gisgutan din may tungod sa pag-ampo. Okay? Niyang din versikulo gitawag na to og 5 og sa magaampo kamo ayaw kamo panag-ingon sa mamaot kay sila aron makita sila sa tago mahigugmas pag-ampo magatindog sulod sa sinagoga. So ang pag-ampo igsoon dili pagpakitag tao sa mga sa imong palibot. Versikulo 6, apan ikaw magaampo ka sumulod ka sa imong lawak ug takpi ang pultahan ug mag-ampo ka sa imong amahan nga naa sa tago ug ang imong amahan nga naa sa tago magabalos kanimo. Mo na ka-importante mag-ampo kay ang imong mga request ayaw lang tong mga wants katong imong mga needs igsoon gaihatag magina sa Dios. Pagig-istorya lang gid sa atong Ginoo. Unya mag-ampo kay Taigson versikulo 7. Og sa inyong pag-ampo ayaw kamo pagyamyam sa mga gapamulong-pulong sa walay kapuslanan. Kada mga ampo bitay igsoon nga wag ampo dito sa atong mga luwas si Kristo ba atong mga luwas. Dili nang ampo nga memorize igsoon nga kung memorize nimo dili na dulot sa kasing-kasing gunahuna naras tumoy sa dila. Di ba? Nga na, Panginoon mo raya, napuno ka ng grasya, Panginoon Diyos sumasayo, bukod ka ng pinagpalas, babaeng lahat, pinagpalak mo yung anak si Jesus. Ginamemorize, asa man ang kasing-kasing gunahuna na naras dila igsoon. Muna nga dili ng gitawag na tuog pagyamyam. Unya naghatag din siya og example ni pag-ampo igsoon na din sa bersikulo 9. Paabusa pag-ampo kamo sa ingon niini amahan namo sa ato pa ang imong pag-ampo i-address nimo sa amahan. Okay? Unya ang amahan maminaw nimo. Unya nagingon din sa bersikulo nakas mga langit pagabalaon unta ang imong ngalan. So sa ato pa imong dayigon ang ngalan sa Dios dili kay murag gadiman kas Ginoo nga pag ampo nimo sa man pangayo den diretso di pa manggali ka kabalo mo pasalamat. Di pa ka kabalo mo daig sa Ginoo dapat dayigon nimo Ginoo. Pasalamatan nimo Ginoo. Ay hadin ka mangayo sa imong nga panginahanglanon. Ay pangayo anang imong gusto. Pangayo sa imong panginahanglanon. Balik ka nimo Igsoon. Pastor, salamat. Okay, lanay lain? Okay na. Salamat. Sige, daghang salamat Brother Josel Dieto. Okay, mo to si Brother Josel Dieto. Okay. Niya din si It Corbong, na din si Vince Distua Bilya, na din si Romel Inganyo, nasa din sa kaning gipangutanan nimo Brother Romel natubag naman ako ni mga niyaging semana ang unang Samuel 18:10. Ato sa tagaan ang ubahan panahon no, kay ako naman siya nabalik-balik naman siya. Jisrael Diamante Mercading, Pastor, maying hapon ni mo diha. Si Levi's Nakaya, maying hapon, Pastor, naaba sa Bible ang COVID-19. God bless. Ang word nga COVID-19 igsoon, wala na siya sa Bible. Pero ang konsepto sa mga balatian na sa Bible. Say-sayin ta kagamay igsoon. Way back mga tunga-tunga sa gitawag natong 19th century. So wala pa na nga mga area igsoon. Ang klase sa pagpanambal kaniadto gitawag niya og miasma. Gitawag na og miasmatic. Ang ilang interpretation sa mga balatian kaniadto adunay itom nga hangin. Mabitaw mga katigwangan kaniadto na sa imong anak gibuturan kay naigo sa itom nga hangin, di ba? Ang uban naun sa man siya giagian sa dautan nga hangin. So kana gikan kaniadto nga mga pagpanambal pagsabot gitawag na siya miasma or miasmatic. Miasmatic means
pollution. Gikan sa Greek word na siya nga ang kahulugan pollution. So kaniadto igsuon magsakit gani itom nga hangin. Mo nila pasangin lang. Niabot ang tunga-tunga sa 19th century igsuon ni gawa silang John Coates, silang Lister, o guban nga mga nakakontribute sa gitawag natog germ theory. Ang germ theory igsoon usa nakaklases pagpanambal nga adunay mga gitawag natog invasion of microorganism diya sulod sa imong lawas. Di nimo makita ang kagaw kung dili nimo tan-awon sa microscope. Ang microscope mauna ang mutug-an kung unsa siya nga unsay porma sa kagaw. O kung unsay porma sa kagaw, ginganlan din nila. For example, kagaw sa TB, Streptococcus, so nganlan na nila. So dahil duha ka klase nga gitawag og mga dagko nga mga kagaw. Ang usa gitawag na tog bakterya, ang usa gitawag og virus. Ang bakterya maunay mapatay sa antibiotic. Based na sa itong binasahan igsoon na, o ang virus mauna ang gitawag nato igsoon ato extend gamay. Ang virus igsoon maunay dili mapatay sa antibiotic. Now kaning COVID-19 dili na siya mapatay sa antibiotic igsoon. Okay? Usa na siya ka kagaw nga ang imong mopildian na kadturang immune system. Muna nga inores ang imong immune system, pakana sa mga amayong pagkaon, i-avoid ang red meat, balik sa mga vegetarian, prutas, ayaw pagbilar, unya stress-free, be positive. Bueno, nakabsanta sa atong first portion, mabalik kita karon todo, ayaw pag-awa. Bueno, mibalik kita mga pinangga og sa atong pagbalik. Niya din higson si Leonid Sagak, easy peasy. Ay kalimot igson na i-share baya ninyo aron matagag pagtagad usab-usaban. Cherry Bloom, good afternoon everyone. Happy watching from Milan, Italy. Oy, kumusta mo sa Milan, Italy diha? Kita ko sa video nga tanan mga tao na silang balay wala nang gawas gapamakpak, meaning ilang pagpasalamat sa mga kaning naa sa mga medical line. Medical line nagingon, amo ning gibuhat para sa inyo. Ang inyo lang buhaton ayaw lang sa among balgawa sa balay. Okay? Aron pag-avoid, iloy bisad sila igsoon. Unya, niya di si si Pastor Fred Ditsos, akong tawag niya ni is Aldits. Yan tawag sa dyan ako, Chris Bax, may hapon ni mo di Pastor Ditsos. Jueri Albarico, God bless your ministry, Pastor. Niyasab din ang ato nga communication director, si Pastor Hisbon Buscato. May hapon ni mo di Pastor. Niya din si Mi Dumdum Nailan, salamat sa COVID-19 nga na-lockdown mi, kay stay at home. Unya, nakakita ko og live sa pangutan na Pastor, kay always YouTube lang ko tanaw. Unya, late na. God bless to your program, Pastor Chris. Unya, from Norway. Ay, gikan sa Norway, Igsoon. Kung na-lockdown kay Igsoon, nabi lockdown sa Biblia. Okay? Pero lahi lang ang context, dili lang COVID. Okay? Ato ko na, Isaiah 26, versikulo 20. Dahil lockdown gyapon ni sa Biblia Igsoon. Ang Isaiah 26, versikulo 20 nagingon, dili lang ni siya sa kuan Igsoon na. Dili lang ni siya sa COVID. Umari ka mo, akong katawhan, sumulod ikaw sa imong lawak, og takuma ang imong mga pultahan sa imong libot. Tagui ang imong kagalingon sa diyutay nga panahon. O sa bakabulan o duha ka semana, pwede na. Okay? Hangtod nga ang kasuko mo hagi. Lockdown sa ka. Obey mo sa gobyerno Igsoon. Kaya sen, ako'y madunggan, mingon din nga, Pastor, nganong giundang ang pagsimba sa Spoke? Nganong giundang ang pagsimba sa Central Church? Nganong giundang? Kasi nag-ingon ninyo nga giundang ang pagsimba. Walay circular, nag-ingon undangon nagsimba. O di na nimo maundang ang simba. Kaya nga naman, sugo na sa Diyos ang giundang ang serbisyo.
Okay, sa simbahan. Kay dito ta magserbisyo sa balay. Kung ikaw usa ka pamilya ala pag-worship mo diha, paghimo mo program, alang sa mga gitawag nato og care group, paghimo mo program. Alang sa mga tao nga na small group, paghimo mo program. Wala giundang ang simba oy say kaning mga posting dinhi. Ayaw lang palabig so nagpakita ta sa pagka-ignorante ba. I-define pag-ayo ang word worship. Basta ang circular, kung nag-ingon ba ang circular, nga giundang ang worship. Walay makaundang sa worship. Ang giundang ang services. Alayon sa circular sa gobyerno. O kung sa giingon sa gobyerno, Igsoon, social distancing, at least 1 meter. Nga, din sa spoke, pero tindaghana manimba, mudasok pa manggani. Unsa ang pag 1 meter? Okay? Dili na 1 meter mo na nga ato sang gi-connection dito simba, tan-aw mo sa YouTube, tan-aw mo sa internet. Kay karong Sabado Igsoon mag-live ko sa ako nga Facebook sa Pangutana Pastor og sa Chris Bacalares, mag-live ta sa ato nga hour of worship. Ayaw pagingon nga giundang ang worship. Dili maundang worship, be responsible sa imong gipang post usay ato pag yung sawayon nato mga pangulo. Mura na hinung kag ikaw na correct sa iyo pa itong mga pangulo. Lisod Igsoon, dili nato inganaon ang ato organisasyon. Mura na ta og kanabitang parasiyo, no? Okay, ni adini si live ta karong Sabado Biyernes gabi live gyapon ta. Okay, ni adini si og nasan mi live ni Pastor De La Piña ugma sa amo nga sa kuan sa gitawag nato og nga lamdag sa kamaturan. Okay? Niya din si Junard Pilapil Lariusa sakto ka pastor dili jud maundang ang pagsimba. Bueno natay caller. Caller, go ahead baliog. Hello. Go ahead Igsoon. May hapon. May hapon usab. Padayon. Tana lang po, pastor. Sige, Joyce Arguanon, Burias Island. Asa man yung Burayas Island? Di ko kabul. Asa ni Burayas, brother Joyce? Naputol na. Tungod sa kalayo tingali. Pag ka pangutanan, putol na. So, ingani lagi mga pinangga, no? Ayaw palami kay sa Facebook. Kay kung unsa imong gipost sa Facebook, nagpakita ta sa atong pagka-ignorante, sa kakulang sa atong kahibalo. Mabitang ang Usias nag-ingon diha, ang akong katawhan nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Imbis mag-inampuay, magtinabangay, imo nang gisaway ang atong mga pangulo. Nganong walay simba, walay worship. Kinsa nag-ingon nimong walay simba? Walay services. Saan ni ana nga simbahan? Abi ninyo, walang tingali mo ka-research kung sa ka-danger ang COVID. Ingani, ayaw ni butang nga ang COVID usa ka 7 plagues nga ang mga katawhan dili ma-apil ana. Yes, tinod na. Ang 7 plagues, walay matarong nga tao nga maapektuhan niya na kay 7 plagues man. This is not 7 plagues. Utrohon ko, this is not 7 plagues. This is not a political issue. It is a health issues. Kanang inyong gaigno nga, practice sa Sunday law, yes, mag-practice na sa Sunday law, and that is political and religious issue. But COVID-19 is not a political and religious issue. It is a health issue o concern ang Duterte government ini. Usahay, i-politicize pag yun sa mga oposisyon. Mga kaigsoon na timan-iro ko ng mga senador ang magsigig panaway. Kanang mga kuan, wag yun na yung katabang sa Pilipinas ba? Mas maayo nila na, sunod eleksyon, ayaw na, kaya nga naman, ilan ang kugalingon. Ngano di ay, pag masakit as COVID-19, mga na sa inyong balay, og mutabang, di ra ba? Magsige lang pa nga panaway sa atong gobyerno. Inga nila mga pinangga, kinahanlan atong suportahan ang mao nga programa sa atong gobyerno. Bueno, natay caller, go ahead, palihog. May hapon, sir. May hapon, usab. Bibot, Baradis, tawi-tawi. Go. Pastor, may hapon balik. Di sa kung ibot og kanang pangutana dito sa mga kung una na akong pangutana nimong pahintod kay LNG no kay murag na interesado pa atong imong katong niaging episode nimo atong mga caller nimo. Okay. Mga murag mo sumpay ko og pangutana dito ba kay murag wala ko mabusog sa imong mga tubag ato nila. So ang akong pangutana nini katong naingon ka katong imong caller usa nga ingon nga unsa man unsa naitabo unsa ang kaintang ni Kristo sa diyang nangamatay sa ang katong pagka-Dios niya. So ang akong pangutana
kini kaya na may nabasahan nimo di ang yung tanga si Kristo ang Dios nagpakatao kini mo si Kristo. Ang una na kong pangutana, Pastor, ang kini bang pagka-Diyos ni Kristo, bulag ba sa iyang lawas? Okay. Ang iyang pagka-Diyos, bulag ba siyang lawas? Tubagon ta kas Biblia. Okay? Niya sa Kolosas 2:9. Okay, nagingon diri. Kolosas Kapitulo 2, versikulo 9. Kay diha kaniya, nagapuyo sa pagkalawas ang bugos kinatibuk-an sa pagka-Diyos. Na kung ang imong paluap nga pangutana, sa diyang namatay si Kristo, patay ba ang Diyos? Why mabasa sa Biblia nga ang Diyos mamatay? Okay? Next nga paluap, Igson. Malagi yung kung kay iningon man diya sa imong katong imong kasagot niya itong unang episode nimo nga ang Diyos nga nahimong tao kana mo si Kristo. Si Kristo man ang matay niya, si Kristo man ka ang Diyos. Nano maingon man ka nga wala mamatay, dili mamatay ang Diyos nga ang atong pagtuo kang Hesus Kristo. Siya man ang Diyos. Kung dili mamatay ang tao, buta sa bupunta, bulag ang Diyos, kaya sunod-sunod niya. So, inatong ang akong kwan ba, kaya murag dili klaro ba, kay si Hesus Kristo ang atong gitaod, giilan og Diyos, atong giampuan, atong gipasalamatan. Motubag na ko? Motubag na ko, Igson? Pangutana lang imo para matagan sa panahon ng uban mo gusto mangutana ay lang tas Pangutana lang og tubag nga ato ani. Mao ni Igsoon. Dili angay kalibgan ang Biblia. Kay ang Biblia nagingon ang Dios dili mamatay. Unya di sad kalibgan ang Biblia nagingon si Kristo na tao nga mao ang Dios. Og di sad kalibgan sa Biblia nga ang tao nga Kristo namatay unsa may libog ana nga wa man tay mabasa nga ang Dios mamatay. Padayon John. Sige, Pastor, sa sunod na lang, Pastor, kay murag maot ang signals, Pastor, diri nako, murag dili ka bait-bait na sa sunod. Salamat, Pastor, sa sunod. Salamat Bibot, Baradi, salamat kay Brother Bibot sa imong pagpanawag, no? Okay, daghang kayo nga salamat niya na nga mga punto. Mga pinangga, no, atong batnunan pag-ayo nga kinibang sa COVID-19, dili nimo tagaan og light nga mga pagtagad. Ingani magod, imagino nimo. Kung walay programa si Duterte nga lockdown, kita tanan manuroy, makakuha ko og kagaw, mapasa sa akong pamilya, unom ka buok. Unya manglakaw sila, mapasa. Pila ang times ana? Unya kung linibo ang masakit, dili maka-akomodar ang tanang hospital dinis Cagayan de Oro City. Boyno natay caller, go ahead balihog. Padayon. Maing hapon usab nimo diha Igsoon. Si Brother Japet Donairi, silang Cavite. Oy, boxer ni ang tanawag. Go ahead, Brother Donairi. Pangutana po sir, kaning sa Isaiah 65:20. Okay. Nay kamatayon ang bata? Oo nga naman ni Pastor. Nung po kasabutan, pwede ba i-explain, Pastor? Actually, the best aning explanation is classical. Pero di lang sa ako mo gunit sa katarungan sa classical. Kay mas explain man na siya. Kay sa classical igsuon, gibutang ni siya nga iya sa saad sa Israel kaniadto. Unya kay ang Israel wala man matinumanon kini nga saad na direct dito sa Revelation. O adunay gipasabot sa umabot. So diri ko sa application sa umabot, di sa kuanin sa gitawon nato classical. Kining sa Isaiah 66 versikulo 20, wala na unyay bata nga gipila lamang kaadlaw ni usa ka taong tigulang nga dili matugob ang iyang adlaw kay ang bata mamatay usa ka gatos ka tuig. Okay? Imagine mo Igsoon, ang bata mamatay usa ka gatos ka tuig. Naabay usa ka gatos tawgon og bata. Number 2. Ang life expectancy sa Bible Igsoon, kung imong tan-aw ng Psalm 90 verse 10, imong tan-aw dinhi ang Psalm 90 verse 10. Ako basahon na, nagingon diri. Ang mga adlaw sa among panuigon may kapituan ka tuig. Kung bisan tungod sa kabaskog,
may kawaluan katuig. Tigulang na naigsoon. Pero nganong nag-ingon ang bersikulo, nga usa ka gatos, gitawag siya og bata. Buot pasabot igsuon, kung linantawan sa ubang theologian, okay, sa ubang theologian, linantawan, this is a figure of speech. Meaning to say, kung makaadto na ka og langit, kanang imong ignon nga 100, bata pa na alang dito igsoon. Okay? Wala igsoon. So, duha ko sabot ang explanation na pastor, kung classical of figure of speech. Sa kuan, ako lang gipadayag sa imo kung unsay prinsipyo sa classical nga gi-apply kini nga prophecy sa mga Israelites nga literal. Og ang explanation usab sa mga theologian, it is a figure of speech. It is because after sa classical, mo introduce ang Ginoo sa Book of Revelation. Mo man gani nga kung imong tanaw ng Isaiah 65 ug 66, nagisgot og new earth, new heaven ug new earth. Pero pag-abot sa Revelation, na divert dito sa taas. Ang new heaven ug new earth sa classical igsoon alang sa literal nga mga Hudiyo, mura ba og horizontal. Pero pag-abot sa Revelation, nga ang kaluwasan, milukop sa tibok kalibutan, it is gitawag na tog vertical. So, ang explanation sa Revelation, may kalabutan sa umabot. So, diri ko sa umabot nga eksplikar alang kaninyo. Okay? So, Binoy Igsoon, follow up. Kung na pa ba kailangang pagutan na? Makaroon ba, sir? So, wala yung bata na mamatay sa kabot pa ng ilan sa bawin. Sa gitawag na tog application, sa application na, dinhi sa bagong langit o bagong yuta, based sa Revelation, dili na gyud mamatay. Nga naman, kay tuad dito ang bunga sa kinabuhi. Nga diin, mukaong kas dahon, makaayo mag-isbalatian. Basaho na ito igsoon na gyud diri. Okay? Revelation 22 verse 2, latas sa taliwala sa kadalanan sa syudad, usab basig kadaplin sa suba, diha ang kahoy nagahatag sa kinabuhi nga may napulog duha. Kamatang sa mga bunga, nagpamunga, matagbulan o tambal ang mga dahon sa kahoy alang nag-ayo sa kanasuran. Way problema ang COVID-19. Nahitambal ya. Palapit son. Last na lagi, pastor. Padayon, Brother Donaire. Kung ang 100 years old na bata, pastor, kaya figurative speech na siya. Kung sa'yo, meaning nga na, pastor. Amini ang naigsoon nga dili matigulang mga tao didto. Dili sama sa ato nga gapangkunot na dayon pag edad og 40, 50 gapangkunot. Pero dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, ang imong condition sa langit mura lang gyapon ka og bata. Okay? Manuris ka sa saktong pagkaon, labi na sa dusi ka bunga kahoy nga naa diha sa Book of Revelation. Ang akong linantawan igsoon ang umaabot dawa ko lantaw sa classical na applied alang lamang sa mga Israelites. Wala ilay mo tara? Ang kamatayan mga pastor, kung sa'yo, pastor ko na, kung sa'yo, meaning nga na, pastor. Dito na sa classical lagi nga application. Wala na ko nag-dwell og classical, ang ako gi-apply nako dito na sa Book of Revelation. Walay kamatayon dito igsoon. Kay sa classical magud igsoon, that is conditional sa classical. Kinahanglan nga moobey ka sa Ginoo. Obey and live. Disobey and die. Ano lang kasimple igsoon. Okay, salamat po, sir. Daghang salamat, Brother Japet Donaire. Gawas ko na pa ba kay laing pangutana. Okay, nadini si Drivan Fernandez Kagalawan, Pastor, gipang share na nako imuhang live videos. God bless, Pastor. Daghang salamat, Brother Drivan. Kamu diha i-share sa ninyo. Si Kaiser Ripi Tadifa, is this Rajon Rondo? Kay Ayusha Rajbar, Bung Sunyega sa RFM Mabinay, may hapon ni mo diha, Brad Bung. Niya din si Pastor John Nacion Duray, naglantaw. Niya din si Novami Arsenal Kayang, mayong hapon, Pastor, watching from San Fernando, Bukidnon. God bless you, Pastor. Niya din si JLB Atis, God bless you, Pastor Chris. Si Mibel Barsubia Flor, hi, Pastor, good PM, pakibati ako sa asawa ko, si Jimsil, nga nagtanaw karon sa imong programa og ang Flor, ang Barsubia family. Okay? Niya din si Rap Nakano Kahimtong, God bless you always, Pastor. Watching from Toyotashi, Japan, from Nakano family.
Junard Pilapil Lariusa, sakto ka pastor, dili jud maundang ang pagsimba. Niya din si Hinaro T. Lofres, uguban pa, may hapon nimo diha, Brother Hinaro. So, bueno natay caller, go ahead, balihog. May hapon, Pastor. May hapon usab nimo diha, Igsoon. Pastor, may pangutana lang ko kay regarding daning mga share sa Facebook, Pastor, regarding kang Nostradamus. Okay? Naman gud siya diri gibutang pastor nga akong basahon pastor Nostradamus wrote in year 1551 there will be a twin year from which arise a queen. Tapos na open and close parenthesis na corona who will come for the east and who will spread the plague in the darkness of the night. On a country with 7 hills and will transform the twilight of men into dust to destroy and ruin the world. It will be the end of the world economy as you know it. Akong pangutana, Pastor, tinod ba ninyong diin, Pastor? Actually, kung namatay gitawag Igsoon og PAQ, Prophetic Accuracy Quotient. Kani siyang PAQ Igsoon, mo determinar ni siya kung ang usa ka propeta iya bas Ginoo dili. Kay ang propeta nga iya sa Ginoo Igsoon 100% PAQ, prophetic accuracy. Now, ang Biblia magingog propeta nagkinahanglan og 100%. Jeremiah 28:9 atong tanawon. Nagingon ang Jeremiah chapter 28 verse 9. Okay, 28 verse 9, ang manalagna nga nagtagna mahitungod sa pakigdait sa diha nga mahitabo ang pulong sa manalagna unya ang manalagna hiilhan nga si Jehovah sa pagkamatuod nagpadala kaniya. Okay? So sa ato pa ang manalagna Igsoon 100% dapat. Kung imong tan-aw Igsoon si Jindexon, si Nostradamus, uban dayon nga nag-claim nga sila prophet, Igsoon dili sila 100% accurate. Ang uban ana is prediction nga nangatuman pero dili accurate. So meaning to say, ang yawa makahimo biya na Igsoon. Kumingon ang yawa nga nakoy programa by the year 2019. Nakoy programa nga buhian ako ang COVID-19. Pwede na himuon sa yawa Igsoon. Pwede kay na niya himuon. Nga naman, makahimo ang yawa, ana, basahan ako Igsoon na, kani akong gibasa na ko to niagi nga pangutana pastor, kini nga statement, gikan sa Spirit of Prophecy, nga atong malantaw nga ang yawa nagdiskubre, nagtuon sa secrets of nature. Okay, ang yawa Igsoon mo tuon sa sekreto sa nature kay lisod biya lalong hantod gani karon ang mga tawo nagtuon sa gitawag og nature nga gihimos Ginoo. Ang yawa nagtuon gyapon pero tan-awa ang gingon sa Councils on Health page 460. Satan has studied the secrets of laboratories of nature. Unsay gistudyohan sa yawa? Ang sikreto sa laboratories of nature. And he uses all this power to control the elements as far as God allows. So kung ang yawa maghimo programa, long-range program, by the year 2019, na ako ipakanaog nga corona, pwede na niya idiktas tao. Kay sino, Nostradamus Igsoon, daghan siyag mga prophecy nga wala matuman. Based gani sa PAQ or prophecy accuracy, gibutangan siya og grado. Ang grado nga gibutang sa uban nga study siya is out of 100%, 10% lang ang naka-timing o nakaigo sa ubang mga propesiya. For example, nagisgod siya about kang Hitler. Apan dili Hitler, ano butang? Hisler. May nga na ba? Imo makita, di gid siya 100%. Ang yawa, biya kabalo, biya mo dula-dula sa utok sa tao. Ing ana lang ka simple Igsoon. Pwede, basta ang imong utok, isadmitar mo si yawa. Mabasa si yawa ang imong unahuna. Sa Biblia, og Spirit of Prophecy, dili mabasa ang unahuna sa tao unless imong i-yield, imong isurrender ngadto sa yawa. Okay? Say, for example, kabantay mo atong programa sa usa ka giant nga network, di lang ko magisgot kung kinsa na siya nga giant network. At muna sila bisita. Unya ang bisita nagingon, na kinahanglan kog voluntaryo. Okay,
Unya kana pagunahuna kay kanang ana si mong unahuna akong drawingon. Imagine nimo ang nasi ang unahuna drawingon niya og iyang na drawing. Gipatalikod ang maong tao. Gidrawing dayon, drawing siya bukid, drawing siya kabayo, adlaw, nya gipabalik di ba mo nimong gihuna-huna? Correct man. So sa ato pa ang unahuna sa tao masay ko mabasa sa yawa kung imong isurrender ang imong kagalingon ngadto kaniya, musubmit ka kaniya. Pero kung ang Kristohanon o ikaw, dili ka mo submitar ngadto sa yawa, dili mabasa sa yawa ang imong hunahuna. So ang yawa pwede siya mo long range. Labay ko ni sa 2019, yan ako sugon sa tao nga magsulat about ani. So ingana lang ka simple Igsoon, gawas ko na kay follow up nga pangutana. Bimbim Lamion, Boracay City. Go ahead, palihog. Wala na? Murag nawala na ang taga Boracay. Okay, nawala. Okay. Bueno, mga pinangga, no, tawag lang gyapon mo kung naamoy mga question kay atong tagaan og pagtagad kanang inyong mga gumunhap o mga pangutana. Okay, niadin ni si Leonel Sagak Easy Busy. Pastor, pwede ko bumati sa Mati Acapulco, daghang ingkoy Galamiton family, salamat from United Arab Emirates, no? Ako nasahin ko diha Igsoon sa diha sa Mati. Tinuod na yung mga ingkoy diha imong gaignon. Unya ako ng distrito net. Ha? Ari kay nibalik atong caller, go ahead palihog. Hello, Pastor. Sorry na po, tol. Okay. Akong follow-up, Pastor. So, tanan nga mga tagna ni Nostradamus, Pastor, wala ni siya connection sa nahitabo karon or sa mga umalabot pa, Pastor? Okay. Actually, Igsoon, akong gingon lagi, sa 100% gigraduhan siya sa mga tao nagtuon. Out of 100%, 10% ra ang kumbaga, naka-tapsing-tapsing, naka-timing, o mayroon lang itag naka-timing siya kay kung iya pa na sa Ginoo 100%. Unya ang Jeremiah 28:9 nagdemand biya nga kung siya musulti ug ang iyang gisulti matuman kana mahibaw-an nimo nga ang Dios nagpadala kaniya. Mo na siya Igsoon. Follow up kun na kay follow up. Ang ikaduha na ko nga question, Pastor, regarding sa tithes. Kay Adventist ko, Pastor. Okay. So, akong question, Pastor, kung okay lang ba mag-tithes ka, Pastor, sa laing simbahan? For example, ako, member ko sa simbahan na mo dyan sa Himoog City, pero naman ko karon sa Boracay. So, ang akong tithes, dili na ako ihatag. Okay ra ba na siya, Pastor? Actually, wala may gidili. Bisag asa nimo pwede mahatag i-tithe, pero atong gihangyo nga kung asa imong membership didto nimo ipadala ang imong tithe. Ana lang siya ka simple. Pero kay exemption man na imuha, layo mang imuha. Now, wala tay lain mahimo gawas kung naay lain pamaagi ang district leader dito moingon nga tropa lawan o unsa ba, walay o pwede gyapon igsoon ingani. Kung tuwa ka dito sa Boracay, unya mohatag ka sa imong ikapulo, inganin lang. Pangayo og number sa district leader diha sa Hinguog, si Pastor Arellano ang ato nga district leader diha. Pangayo og account number sa bangko unya iyang account name. Didto nimo ihulog ang imo nga ikapulo. Unya kung gusto ka maresibuhan ka, tiguman na ang imong deposit slip ipadala kang Pastor Arellano unya paresibuhi. Okay, ngala lang siya ka simple Igsoon kay mas maayo mo gudang ang imong waasa ka na membro dito nimo ihatag ang imong ikapulo. Dili tungod kay kalaban ko kinako sa MC unya ang hingog na sa MC mao gyud na ang atong mga pamaagi. Gawas kung wala na gyud tay lain makita nga pamaagi, dili sad sala dito nimo ihulog ang imong ikapulo. Sige, salamat kay Pastor. Daghang salamat Bimbim Lamion sa Boracay City. Okay? Nadini si GM Sadria, Jeffrey Obshuma, Fernando Ampalayo Dagok, si Pritchie Boris sa Lunay, 5 minutes ang nabilin alang matapos ang atong programa mga pinangga. Si Risa na Di La Serna, may hapon Pastor, God bless, greetings from Di La Serna family. Claudel George, hi Pastor, good PM, gi-live namo sa FM imo program now. Pastor from Canlaon City. Hello Pastor, mayong gabi watching from Japan. Si Juliano Kiam ko na.
Si Jonathan Katoliko, Pastor, maing hapon ni mo na, wonderful program in such a time people are in their homes due to COVID-19. So, dili day tanan panahon no nga all things work together bisag unsa ka bad ang sitwasyon naay panahon nga diin maayo ang ato nga resulta igsoon nga ningson ayaw ninyo tutuki o palabiig kabalaka ang nahitabo sa COVID kay usahay ang yawa kung tutukan nimo palabian mudaog ang yawa kun dili himuang nga positive nga ang COVID-19 nakaresulta sa duol nako nga relasyon ngadto sa Ginoo. Kay ang COVID-19 igsuon usa gitugot na sa Ginoo aron masabtan ninyo nga dili attractive ang kalibutan. Puyan. Okay? Dili attractive ang mga butang sa kalibutan kay usa lang ka kalamidad horot. Ang ako ilay kabilin igsuon ingani nga punto. Ampo mos Ginoo, dasok ang inyong pamilya, o ang pangayuan ninyo ang proteksyon kay ang Ginoo naghatag pakigsaan nato. Ang Ginoo nagingon, I will protect you, I will provide sa imong gikinahanglan, o I will guide you. Ayaw kabalaka pangitag pagkaon kumingong gobyerno nga lockdown usa ka bulan og duha ka semana sama sa China igsoon lockdown usa ka bulan duha ka semana way makagawas sa balay isa ray makagawas mo gawas man full gear pag gina siya nga diin protected kayo kung katong mga tawhana igsoon ay mo pagunahon ang China dato daghang publish China kung ang didtong panahon 2 minutos na bilin kung didtong panahon na igsoon nakasurvive sila, wala sila nangamatay nganon dili man ta makasurvive diri. Remember, dagag standby, tagsek sa katuig standby, pero wala nga buhi mang standby. Suporta lang yun tas gobyerno zone, Ginoo na mo provide sa atong pagkaon. Usa kini ka example nga gihatag sa Ginoo ang COVID. Nga diin, dili imposible ang sandilo. Kay pag ingog lockdown egzon, lockdown na siya tanan. Dali ra mga trace. Pero karon na dili ni resulta sa sandilo ha. This is health issues. It is not a political issue. So ang ato igsoon, trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus. Unsa? Trust and obey. Bueno. Nakabsa naman ta sa itong panahon. Ako mga dakong pagtahod sa mga Res Gonzaga family, ang supporter sa Hope Channel, Jay Salcido and family, o sa uban nga di nako manganlan, Jag Bautista and family. Dagang salamat sa inyong suporta og pag-ampo. Ayaw mo kalimot sa inyong worship, i-mention ang problema sa COVID-19. O ang Ginoo magpanalangin ka na to. Magambuta. Dagan salamat o Diyos sa imong pagiguban, dagan salamat sa imong gugma, dagan salamat sa imong panalangin. Among gikalipay o Diyos ang balang espiritu nga imong gipadala. Lord, niini nga puntuha nga adunay problema sa tibok kalibutan. Walay lain nga among kadamtan ikaw ra. Kundili nagahangyo lang kami nga taga og saktong unahuna ang among unahuna og kasing-kasing nga matarong kini alang sa imong atubangan. Nga kining mga kabalaka matagaan og paglaom og kasiguruan. Panalangini o Diyos ang buhat sa tibok kalibutan gikan sa General Conference Division Union Mission ngadto sa mga gagmay nga iglesia. Kung unsa may imong plano ipatuhop kanamo og kami magabalo sa pag-ampo pagasimba kanimo. Salamat ning tanan kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here.
Hope Channel. Sharing love, changing lives.